Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa pagtatapos ng taong 2025, isang mahalagang dokumento ang inilabas ng Department of National Defense, DND, ang Procurement Monitoring Report, PMR, para sa second half ng taon, na sumasaklaw mula Hulyo hanggang Disyembre taong 2025. Ang ulat na ito ay nagsisilbing patunay ng pagpapatuloy ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines, at bahagi rin ito ng Transparency Initiative ng Department of National Defense, upang ipakita sa publiko kung nasaan na ang estado ng mga malalaking kontrata sa depensa ng bansa. Ayon sa nasabing Procurement Monitoring Report, maraming high-value defense projects ang tuluyang naisara o naaprubahan bago matapos ang 2025, at ilan dito ay may malaking epekto sa kapabilidad ng Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force. Anya ayon sa ating pinagkakatiwalaang source na nagmumula sa Bonsq PH. Isa sa mga pangunahing binigyang diin ng ulat ay ang mga proyektong tuluyan ng nasa completed procurements, o contract signed o notice to proceed, sa ilalim ng Department of National Defense Bids and Awards Committee 1. Kabilang dito ang ilan sa pinakamahalagang acquisition deals ng bansa, tulad ng pagkuha ng aeromedical helicopter para sa Philippine Army. Isang Bell 412 EPX helicopter ang binili ng Philippine Army na nagkakahalaga ng 1,259,456 na piso at 63 sentimos. Ang kontrata ay nilagdaan noong ika-26 ng Disyembre taong 2025, at sa parehong araw din ay inilabas ang Notice to Proceed. Ang Bell 412 EPX ay kilala bilang multi-mission helicopter na ginagamit sa medical evacuation, disaster response, at tactical transport. Ang modelong ito ay katulad ng ginagamit ng Japan Ground Self-Defense Force at Canada, kaya maaasahan sa tibay at flexibility. Sunod naman ang frigate full complement, Lot 1, para sa pagbili ng platforms with launchers para sa Philippine Navy. Sa halagang 33,999,942,728 piso, ito ang isa sa pinakamalaking kontrata ng Department of National Defense sa taong 2025. Ang kontrata ay nilagdaan din noong ika-26 ng Disyembre taong 2025, sa parehong araw na inilabas ang Notice to Proceed. Ayon sa mga ulat ng Naval News at Philippine Defense Resource, ito ay tumutukoy sa karagdagang 2 frigates na ipapagawa sa South Korea sa ilalim ng HDF 3200 Malvar class project na kasalukuyang flagship ng Philippine Navy. Sunod naman ang pagbili ng 60mm mortar system, Lot 1, para sa Philippine Navy. Sinasabing malaki ang tulong nito bilang shore-based defense at marine infantry support. Bumili ang Navy ng 60mm mortar systems na nagkakahalaga ng 444,385,632 piso at 73 sentimos. Nilagdaan ang kontrata noong ika-22 ng Disyembre taong 2025, at nagkaroon ng Notice to Proceed noong ika-26 ng Disyembre taong 2025. Ang proyektong ito ay bahagi ng Coastal Defense Capability Enhancement Program ng Navy. Sunod ang pagbili ng anti-submarine helicopter para sa Philippine Navy. Isa sa pinakamahalagang acquisition sa buong Procurement Monitoring Report ay ang 42,285,215,841 piso at 12 sentimos na kontrata para sa mga anti-submarine warfare, ASW, helicopters. Nilagdaan ito noong ika-29 ng Disyembre taong 2025, kasabay ng Notice to Proceed. Bagamat hindi pa detalyado kung anong modelo, malakas ang indikasyon na ito ay karugtong ng AW-159 Wildcat program ng Philippine Navy, ayon sa Naval News.
Ang mga helicopter na ito ay mahalaga upang makadetect at makalaban sa mga submarino sa karagatang sakop ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Sunod ang procurement of body armor para naman sa Philippine Army. Isa ring malaking bahagi ng modernisasyon ay ang personal protective gear para sa mga sundalo. Ang Army ay bumili ng body armor sa halagang 6,755,200,000 piso, na nilagdaan noong ika-29 ng Disyembre taong 2025. Ang mga body armor na ito ay gagamitin ng mga frontline units, kabilang ang mga nasa counter-insurgency at disaster response operations. Sunod ang pagbili ng ballistic helmets at ballistic eyewear para muli sa Philippine Army. Bilang karagdagan sa body armor, binili rin ng Army ang ballistic helmets at eyewear sa halagang 2,227,320,000 piso, na pinirmahan din noong ika-29 ng Disyembre taong 2025. Layunin nitong dagdagan ang proteksyon at situational awareness ng mga tropa sa larangan. At ang panghuli, ang pagbili ng kakailanganin para sa reconfiguration ng 3 S-70i Black Hawk helicopters para sa Philippine Air Force. Ang Philippine Air Force ay magsasagawa ng reconfiguration o modification sa 3 Sikorsky S-70i Black Hawk helicopters na nagkakahalaga ng 1,571,472,000 piso. Nilagdaan nito noong ika-26 ng Disyembre taong 2025. At inaasahang magsisimula ang implementasyon sa Pebrero taong 2026. Ayon sa Max Defense Philippines, ito ay posibleng conversion ng ilang utility helicopters tungo sa combat utility or search and rescue configurations. Ang ilan sa mga nabanggit na proyekto ay pinondohan mula sa Special Allotment Release Order, na inilabas ng Department of Budget and Management noong ika-18 ng Disyembre taong 2025, na may kabuuang 15.69 bilyong piso. Ito ang pinakamalaking Special Allotment Release Order na inilabas para sa depensa noong 2025, na nakatuon sa pagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program.